Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ratsada Balita ni Double J. Maglalahad ng mga naglalagablab na mga balita sa loob at labas ng bansa. Ratsada Balita ni Double J. Magbibigay daan sa tunay na daloy ng walang labis at walang kulang na mga balita. Ratsada Balita ni Double J. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, si Double J, Joseph Javier. Wow, nakakataba naman ang puso niya, mga palakpak na talagang parang ika nga welcome na welcome. Anyway, welcome dito sa ating mga followers, mga fans at mga taga-subaybay na nandito sa ating studio mula sa nanggaling mula sa Batangas, by Manila, Makati at dyan lang sa katabing lugar makalungsod ng sa mga hihingi ng problema at iba mga panawagan po. Ayan, thank you, welcome. At siyempre, cheers para sa lahat. At siyempre, hanggang sa labas, talagang cheers eh. Thank you At siyempre, din sa ating mga followers at sa ating mga taga-subaybay, lalo lahat ng ating talagang masugid ng mga taga-subaybay dito sa ating ating programa Ratsada Balita ni Double J. Yan, mula na kay Lalawigan ng Batangas, mula kay Melda na gitara, at aga masyado. Talaga, Melda, baka di ka pa naglalans, ha? Don't skip your meal. Lans ang importante. Si Melda na gitara po mula sa Lalawigan ng Batangas, Rosario, Batangas. Kabayan, magandang tanghali. At dun sa ating mga iba pa na hindi pa naman, welcome po kayo rito na magbigay ng inyong opinion at komento kaugnay sa anuman ang ating mga tatalakay ng mga ihahatid na balita ng inyong lingkod. Ano man yung inihahatid natin balita na ibinabalita, mga mahalaga impormasyon para po sa inyong kalaman, welcome po kayo na magbigay ng inyong mga komento. Ayan, dito po sa ating programang Ratsada Balita ni Double J. Siyempre sa pamamagitan pa rin nating himpilang Broad Streamcast Communicate. At kasabay niyan ay bago tayo magpatuloy, siyempre isang masaya, masagana at masarap na paranghalian sa buong sambayanan, lalo na po sa mga oras na ito na nagsasagawa ng kanilang lunch break. Ayan, at siyempre alas 2 yun na, kaya yun po, yung, sa mga nagsasagawa, kain lang, take your time, huwag kayong magmadali at pasasaan ba. Napakahalaga ng makakain. Yung trabaho, nandyan lang yan. Pwede nyo iwanan yan at balikan. Pero yung pagkain, hindi pwede pinaghihintay po. Ayan ang importante. At yung laging paalala ni Double J sa mga lahat ng mga kumakain na nananghalian ngayong oras na to, sa oras ng paranghalian, lahat-lahat na, nilalahat ko na. Huwag kakalimutan ng baso ng tubig, lagi nandyan sa tabi, sa harapan. At ano man ang maging problema, hindi yung hahagilap ka pa. Ako, ayan. Ayan. At sabi ni Melda Nagzaram, good PM po, Sir Javier, more power po sa programa nyo. Sir, pakibati naman po sa anak ko, Noriel Marasigan, na nagdiriwang kanyang karawan ngayon. Uy, ganun ba? Anyway, at siyempre, para naman sa mga nagdiriwang ng kanilang karawan ngayon, unahin ko na, siyempre, si Noriel Marasigan. Ayan.
maligayang bati, happy birthday, at ano ba bang lengguwahe. Lahat, minsan sasauluhin natin lahat ng mga lengguwahe mula sa iba't ibang bansa sa pagbati ng happy birthday. Happy birthday, Mariela, Noriel Marasigan. Nasaan ka ba nag-celebrate niyo ng pagbati mula sa iyong Emma? Ang iyong Ermat. Yan po, si Melda Nagisaram. So, just stay safe ha. Ano man ang pagdiriwang na isinatagawa nyo ngayon? Baka matulad dun sa nangyari sa Caloocan. At importante, mairaos ang iyong kaarawan at ang pagbati mula naman sa iyong ina, sa iyong mama, inang, at nay, na si Melda Nagisaram. Belated happy Mother's Day ha, sa lahat. At the same time, siyempre, mula pa rin sa pamagitan ng ating himpilang Broad Streamcast Communicator at sa ating programang Ratsyada Balita ni Double J ang pagbati ng ngayong sa iyong karawan ngayong araw na to. Happy birthday, Noriel Marasigan! Siyempre, mula sa iyong lingkod. Yeah, okay. At ganoon na rin sa ating mga taga-subaybay na pwede kayong naman ng pabati, naman ng panawagan. Welcome po, post nilang. Tatawagan po natin sila kung kailangan panawagan. Alaman po ang inyong mga hinaing, problema na idudulog. Welcome po dito sa ating programa Ratsyada Balita ni Double J. Ngayon pong araw ng Martes at siyempre, 11 days na nakakalipas sa buwan ng Mayo. At siyempre, magtutungo tayo sa mga pinaka-highlight natin dito sa ating programa Ratsyada Balita ni Double J. Mga balita. Play Medyo natagalan lang po Medyo natagalan lang po yung ating pagpapalabas ng ating mga ihahatid na balita. At siyempre, ngayong araw ng Martes, ang mga balita na naganap hindi lamang po kahapon, kagabi hanggang kanina at siyempre hanggang sa kasalukuyan lang po ang ating mga balita. At siyempre, ang mga balita dito lang nyo maririnig na nangyari sa mga oras na to. At kaninang madaling araw hanggang kagabi dito po sa Ratsyada Balita ni Double J. At siyempre, lagi na nating kaakibat yung pagbibigay ng lagay ng panahon sa mga oras na ito. Wala naman pong ibang advisory sa lagay ng panahon kundi ang mga apektado lang po katulad ng tinatawag na Intertropical Convergence Zone, yung ICZ, dyan po sa bahagi ng Southern Luzon at Southern Visaya at Southern Mindanao. Yan lang po yun. Pero dito sa atin sa Metro Manila, at napakasimple po, ang advisory ng lagay ng panahon dito, mananatili pa rin mainit sa buong maghapon at wala po tayong dapat asahan na ulan. Dahil yan po ay dala pa rin ang easterlies at yung anak-anak mga tropical thunderstorm. Pero yan po ay talagang mananatili ang mainit na panahon. Yan lang po ang ating lagay na panahon. Samantala public service po. Ang public service natin ngayon para sa mga motorista. Bahagyang walang rollback Nagtaas ng presyo ng gasolina, diesel at maging sa gas. Yan lang po. Sentimos lang naman po. Pero ganun pa man, mabigat pa rin yan. Sabihin na natin na 75 centavos sa presyo ng gasolina, yung 10 litro, di magkano na yun? 750 yung natagdag, di po ba? Ayan, puro pataas na po. At ang hindi lang tumataas yung ating mga kababayang maliit na unan.
At siyempre, yung ating pa rin pagpapatuloy sa paghahatid ng ating mga balita dito pa rin sa ating programang Ratsada Balita ni Double J. At siyempre, sa pamamagitan pa rin ng ating pilang Broad Streamcast Communicator. At samantala, siyempre, di pwedeng di natin muna ihatid ang ulo ng ating mga balita. Narito po ating mga ulo ng ating mga balita. India variant ng COVID-19 global concern. Global concern na raw talaga. Ayan, sa World Health Organization. Naku, mula sa India talagang gustong kumalat at dumayo pa sa iba't ibang bansa, no? Samantala, personnel ng Philippine Embassy o isang kawani ng Philippine Embassy sa bahagi ng India, ng bayan ng bansang India, nasawi matapos dapuan ng COVID-19. Aray ko. 6 na milyong katao sa NCR kailangan mabakunahan para mabawasan ng COVID-19 cases bago matapos ang 2021 ayon pa sa Okta. Mamaya po ang buod ng balita na yan. Malaking bahagi ng higit na 2 milyong bakuna ng AstraZeneca mapupunta sa NCR Plus. Yun po yung NCR Plus, isa kasama ang NCR at yung Plus. Yun po yung tinatawag na Laguna, Rizal, Bulacan at Cavite. Yan po ang NCR Plus. Samantala, bilang na-deploy na COVID-19 vaccine sa vaccination site sa bansa, umabot na sa 4 na milyon. At mula naman sa mababang kabulungan ng Kongreso, ayan po yung mga ating mga congressman, mga kongresista natin. Pagbabakuna sa mababang kabulungan ng Kongreso, simula na ngayong araw. Ano kaya, sino kaya mga babakunahan doon? Maya po, ang buod ng balita na yan. At sa usapin pa rin ang COVID-19, ito po, lagay system sa pagtatayo ng COVID-19 vaccine manufacturing facilities. Bubusisi ng ARTA. Mukhang may anomalya rito. Mamaya po, ating at marinig nyo at maalaman nyo kung anong buod ng balita na itong bakit kaya hindi natuloy. Samantala, bilang ng nabigyan ng ECQ ayuda sa lungsod na Maynila, umabot na sa 378,000. Wow, dami na. Mayor, keep it up po. Congratulations po. Samantala, dun sa naging trending, alam ko kung ano yung trending na yan at alam kong alam nyo rin yan, yung nangyari sa Caloocan. Akalain yung gubat sa syudad, akalain nyo na bukas daw, kahit nasabihin ng mayroong pinatutupad na ECQ, etc., mga health protocols, bukas, baka malakas. Malakas sa mga malalapitan. Si ba mayor dyan? Si mayor Oka malapitan, madaling lapitan, kaya malakas. Punong barangay ng Caloocan, sinampahan na ng kaso. Yan po yung sa barangay, dun, yung nasaan yung siyudad sa resort. Mamaya po, malaman natin ang balita na yan. Samantala, 50,000 na face mask ibinahagi ng DTI sa Philippine National Police. Yan. At sabi naman ng aming news ng BSTC at number 1 chair po yan, si Miss Lilian Gabriel, a blessed Tuesday, Double J. Likewise, at baka hindi pa kayo mga nananghalian dyan sa ating mga televiewers, sa ating mga taga-subaybay, baka hindi pa kayo nananghalian. Please, don't skip your meal. Kain lang habang nanonood ng ating mga balita. At siyempre, wag niyo ako intindihin.
Huwag niyo na ako alokin dahil makita ko kayong busog-busog na inyong lingkod. Promise po, promise. At yan po ang ating mga ulo ng mga balita ngayong araw ng Martes. Mga balita na naganap, hindi lamang po kahapon, kagabi, kanina madaling araw, at kanila hanggang sa kasalukuyan na balita. Dito lang po sa ating programang Radsada Balita ni Double J. At bago natin hatid ang buod ng ating mga ulo ng mga balita, ang oras po sa buong kapuluan, bansang Pilipinas, ang tinutukoy ng inyong lingkod. Siyempre, hindi natin pwede banggitin mga ibang oras sa iba't ibang bansa para lang malaman ng ating mga kababayan na mga nanonood at talagang mga followers natin sumusubaybay dito sa ating himpilang broad streamcast communicator at lalo na dito po sa programang Radsada Balita ni Double J, malaman nila kung anong oras na dito sa ating bansang Pilipinas. Oras! Ganap na pong alas 12:18 ng tanghali at 12:18 na po. Malayo-layo pa, mahaba pa oras, kaya kain-kain lang. Stay put! At huwag kakalimutan, yung health protocol na pinatutupad, sundin natin. Wala mawawala yan sa atin. At yan ay para sa atin lahat. At narito po ang buod ng ating mga balita. At kanina binabanggit natin kaugnay ng Indian variant global concern raw ayon sa World Health Organization. Ito po, tinuturing na ng World Health Organization o WHO bilang global concern ang COVID-19 variant na nadiskubre sa bansang India. Ang B.1.617 na unang nadiskubre noong nakaraang taon ay siya pang-apat na variant na nangangailangan ng mas pinaigting na tracking at analysis. Mas na makakapaminsala niya ito kumpara sa mga variant na nadiskubre mula sa Britain, South Africa at Brazil. Ayon pa kay World Health Technical Lead on COVID-19 Maria Van Kerkhove na meron silang sapat na impormasyon na ang nasabing variant ay mas mabilis na pagkakahawa at lagi na lang ito ay umiiral sa airborne. Ibig sabihin, hindi lang pala yung pagkakahawa. Mas malakas din pala, lalo na sa airborne. Tapos yung pan-local transmission. Wow. Sana wag na yung mapunta. Diyan na lang yan sa India. At kung kayang litisin dyan sa India, litisin na yan. Naku, huwag nang dumayo pa. Nagugunita ang unang nadiskubre ang Indian variant COVID-19 sa noong Disyembre 2020 pero ito ay mas maagang nakita na noon pang Oktubre 2020. Nadiskubre at naglunsad na rin ang World Health Organization ng fundraising activities para sa pagbili ng mga oxygen, gamot at mga protective equipment para sa mga health workers dyan sa bansang India. Yan po, ay nako, kinakapos na sila kaya wag na natin pangarapin pa na mga dumayo rito. Hanggat kaya natin ngayon pa lang, ito pa lang virus na nandito sa ating bansa, pilitin natin na malipol na, labanan natin, sama-sama tayo at para sa Hilas One. Samantala, patay ang ang hirap banggitin yung patay. Nasawi ang isang personnel ng Philippine Embassy sa India matapos natapuan ng COVID-19 na inaasahan na ito ay Indian variant. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nakabilang ang personnel ng Philippine Embassy sa 4,000 na naitalang nasawi diyan sa nasabing bansa. Aabot na sa 242,362 ang nasawi sa India matapos dapuan niya nitong COVID-19 na tinawag na tinaguriang Indian variant. Nagugunita ng nakaraang buwan ay kinumpirma ng Philippine Embassy sa India ang merong 2 Pinoy ang nasawi dahil sa COVID-19. Naku. Wag na po at pray po tayo sa taas. Hingi tayo ng shield na wag na makapasok dito yung Indian variant na yan. Pero tingin ko makakapuksalan dyan sa Indian variant na yan Kung di ako nagkakamali, bata pa ako, napapanood ko na yan yung Indian pana, ang kalaban mga cowboy, di po ba? Sana meron lumaban na may lumabas na cowboy para po dun sa anti-COVID-19. Ayan po. At tumabot na sa 6 na milyon
Aabot na sa 6 na milyong katao sa Metro Manila ang kailangan na mabakunahan para makakita ng malaking kabawasan sa bilang ng COVID-19 cases sa katapusan ng taon. Yung pala, kailangan pala na 6 na milyon, maabot sa 6 na milyon. Ayan, at ayon sa kay Okta Research Fellow Father Nicanor Astriaco, base sa datos mula Israel, United Kingdom at United States, lumalabas na 45 hanggang 50% ng populasyon ang kailangan na mabakunahan para makita ang epekto sa bilang ng COVID-19 infection. Pero base sa vaccine strategy at campaign ng pamahalaan, posibleng makita ang epekto ng pagbabakuna sa 3rd o 4th quarter pa ng kasalukuyang taon. Base sa datos mula sa Department of Health, mahigit 2 milyong dose ng COVID-19 vaccine ang naiturok na sa buong bansa simula pa noong Mayo 4 hanggang sa oras na to. Pero ibig sabihin, simula na ito nung nakaraan pa po. Bakit ka tama? Simula nung naiturok sa bansa, simula nung unang nagkaroon ng vaccine rollout hanggang nitong Mayo 4. Yan, para mas malinaw. Yung mga nakatanggap ng first dose sa frontline health services ay umabot na sa 1,114,345. Sa senior citizen naman ay abot na sa 329,650. Ang mga may comorbidity at tinatawag na ito ay 293,312. At 37,000 naman, 342 mula naman sa mga essential sector. Mahigit 320,000 Pilipino naman ang natapos na sa second dose. So, ibig sabihin, meron pa na, umabot na pala sa 320,000 ang natapos na, totally, ang kanilang bakuna. Mula sa first dose hanggang second dose. Pero ibig sabihin, napakaliit pa lang yan kumpara sa laki ng populasyon ng ating bansa. At sa naturang bilang, 284,065 naman ang mga health workers at 4,966 ang mga senior citizen at 31,555 ang merong comorbidity. Yan po. Pero din sa mga may agam-agam pa, at baka mamaya maisipan nyo na, sige, saka na lang ako pagka malapit na, pag marami na naturukan. Magkasabay-sabay na ganyan pa rin ang inyong aim. Baka pagdating sa uli, biglang bubuhos, ayun na. Isang malaking problema na yan. Alalahanin natin na yung mga bakuna, may expiration. Baka mamaya yung sa katagal-tagal lang inabutan ng expiration, biglang pagkuha ng panibagong bakuna, wala na. Hihintay pa, anak ko. Minsan, wag natin daanin sa galing Pilipino na nasanay tayo na last minute, mga ganun eh. Hanggat may pagkakataon, we have to grab it. Yun lang po importante. At samantala, sinimula na ng pamahalaan ng pamamahagi sa iba't ibang panig ng bansa ng bakuna kontra COVID-19 ng AstraZeneca na dumating nitong nakalipas na araw. Ito yung nangyari po nung nakaraang Biyernes. Dumating yan. Nandun po ako sa pambansang paliparan nung dumating yung mga. At sinalubong nga ito ni DOH Secretary Duque at ni mula naman po sa DILG kay hindi po si Secretary Anyo, kundi isa po sa mga representative niya. At ayon kay Department of Health spokesperson Yusek Maria Rosario Berger, ito ay matapos mabigyan ng go signal na ligtas itong gamitin. Pinakamarami ang bakuna ang mapupunta sa NCR Plus Bubble, Region 3 at Region 4A. Iginiit nito na mas mataas ang benepisyo ng bakuna ng AstraZeneca kumpara sa mga napaulat na side effect nito. Gayunman, sinabi nito na handa ang Department of Health sa namang magiging resulta o side effect ng nasabing bakuna. Ihihinto ang paggamit ng nasabing bakuna matapos mapaulat ang mga blood clotting sa ibang bansa. Ito yung inihinto nung nakaraan po dahil na nagkaroon ng blood clotting dun sa mga iba't ibang bansa. At kung comparison naman sa ating mga Pilipino, we are born in a tropical country. Kaya tayo malakas ang immunity natin. Kaya yung mga tinamaan lang po ng mga blood clotting na yan, sila yung mga nabubuhay sa mga sobrang malamig. Hindi sila sanay sa mga mainit. Hindi po tayo katulad natin na tayo ay strike anywhere dahil na buhay tayo sa tropical country. Sanay tayo sa init
at lalong sanay tayo sa lamig. Ayan po, di ba ba? Dahil matapos nga ihinto, pinatigil, pero nagkaroon ulit ng panibagong tinatawag na pagsusuri. Ayun po, na patunayan na yung mga naging dahilan ng pagkakaroon ng blood clotting ng mga ibang naturukan. At basihan niya sa pag-aaral na ginawa ng mga expert ay wala namang ganitong ulat sa ating bansa. So, ibig sabihin kaya tuloy ang paggamit ng AstraZeneca. Noong Sabado, nito nakalipas na Sabado, dumating sa bansa mahigit 2 milyong bakuna ng AstraZeneca mula sa COVAX facility. So, asahan na po yan dito sa NCR plus sa bubble. Unang gagamitin ng mga yan. Nagamit na po yan ng mga nakaraan, pinahinto lang. So, ngayon, ito po, priority ang NCR at plus bubble. Yan po yung plus bubble na binubuo ng Rizal, Laguna, Cavite at Bulacan. Samantala at siyempre sa usapin pa rin ng bakuna, umabot na sa kabuang 4,009,880 ang na-deploy na bakuna kontra COVID-19 sa vaccination site sa bansa. Ito yung naging pahayag ni Vaccine Cesar Secretary Carlito Galvez Jr. Sa pulong kasama nga Pangulong Rodrigo Duterte, nihayag ng kalihim na meron ng 3,410 na vaccination sites sa buong bansa. Base pa sa datos, nasa 1,957,965 katao na naturukan ng first dose, habang 451,270 naman ang nabigyan ng second dose. Dahil dito, maabot pa sa 2,409,235 na ang bilang ng mga nabakunahan na sa hanay ng Priority A at A2, A3 at A4. Ayan po, at least meron tayo, iba may nagsasabi, A4 kami, hindi pa kami na baka hindi po tignan nyo muna yung master list at kung naka-ready na kayo, aabisuhan naman kayo Sabi kong gano'n, kasi hindi po, meron po tayo diyang category. Ayan po, kaya antay-antay lang po kayo. Ayan. Sa isang banda naman, yung iba kasi hindi alam, kaya natural lang magtatanong po. At tuloy ating balita, inihag din ni Galvez na pangalawa na Pilipinas sa vaccination rollout sa ASEAN countries. Mabuti naman. Pero sa isang banda, yung ating mga kababayan na hindi naman natin pinipli, yung sa tingin lang nila, hindi pa rin malinaw kasi yung kaya may mga agam-agam. Yan ay naging problema pa rin ng ating pamahalaan na hindi nagpalabas ng tinatawag na information drive campaign. Yung papuna natin na laging ina-announce, ina-anunsyo, nalalaman naman nila, nakakarating sa kanila. Kaya lang, ito po yung mga tinatawag namin mga second voice, may mga ganitong kumukontra, may mga ganito, medyo magkakaroon ng kalituhan. Kaya hindi agad maintindihan kung ano ba talaga. Di po ba? Kaya ang ating mga mamayan, hindi natin masisi kung bakit meron pag-agam-agam kung magpapabakuna o hindi dahil dun pa rin sa mga lumalabas sa social media at maging magaling sa mga ibang bansa na baka ganun din ang tama mag-epekto, di po ba? At sa kasalukuyan, umangat na daw ang daily average rate ng bansa sa 65,879. Ugnay nga dyan sa vaccination. Sa ngayon, Sinovac, AstraZeneca at Sputnik 5 ang ginagamit na bakuna sa vaccination drive dito pa rin sa ating bansang Pilipinas. Kaya pa, malinaw ang ginagamit na bakuna dito sa ating bansa ang Sinovac o Sinovac, AstraZeneca at Sputnik 5. Samantala, oras sa buong kapuluan, bansang Pilipinas. Siyempre, ito na po, umabot na tayo sa ikalahating oras ng alas 12. 30 minutos na po lumipas dito po sa ating programa. Kaya 12:30 na po. Di sa mga kumakain, tuloy lang, mahaba pa oras. At meron pa tayong mga balita na ihahatid. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating paghatid ng mga balita. At manju, di sa mga nagdiwang pala ng kanilang kaarawan kahapon. Ayan po, baka naman nasabihin, bakit ganun? Na hindi bumabati ng kahapon. Kung tutuusin na, nabati na kayo ng araw na to. Tapos babatiin pa uli kayo kinabukasan ng belated. At gano'n na rin ang mga advance. At na-advance na sila pagdating ng susunod na araw. Exactong birthday nila. Babatiin na rin sila ng araw na yon. At para rin ng mga iba, for advance naman. At yung iba naman, belated na nabati na. Dito ba? Para walang
Alang samaan ng loob at wala magtatampo. Lahat naman tayo. At kayo ay babatiin ang inyong lingkod. Hindi man kayo napangalanan. Ang importante, naalala ko ang inyong kaarawan. Din po sa mga nagdiriwang ngayon ang kanilang kaarawan. Isang masaya, maligaya at masaganang kaarawan ngayong araw ng Martes, May 11 po. At usapin pa rin ang bakuna. Ito, bakuna pa rin po tayo. Ito, ngayong araw na mag-uumpisa ang pagbabakuna sa mga kawani ng mababang kapulungan ng Kongreso. Diyan po sa Kongres. Yan. Ibig sabihin na mga kawani, lahat ng mga staff po ron, ng mga empleyado mula dyan sa Kongres, nakatakda pala ngayon na bakunahan. Ayon naman kay House of Representative Congressman Backhead at Bataan Representative Jose Enrique Joet Garcia III, unang makakatanggap ng bakuna mga empleyado na kabilang sa A2 category. A2 category, ibig sabihin, kasi sa bagay, mga empleyado kasi po ito mga to, kaya sila yung mapapasabak doon sa tinatawag na bakuna na yon, di po ba? Ayan po. At yung palang kabilang dyan sa empleyado na mga category na A2, ay sila rin pala yung kabilang sa mga senior citizen at person with disability o PWDs. At A3 category o yung mga merong comorbidities. Ayan po pala, yan mga babakunahan dyan sa Congress ha. May mga empleyado pa rin pala at mga tao pa rin mga o kawani na nandyan sa Congress na merong mga ganyang category. Batay naman sa inilabas na memorandum ng Office of the Speaker, pinabibigyan ng prioridad ang A1 hanggang sa A4 priority list na mabakunahan. Sa initial na vaccine rollout ay makakatanggap ang mga empleyado ng CoronaVac, ng Sinovac o Sinovac, biotech ng China na inilaan ng national government. Hindi naman matukoy ni Garcia kung ilang dose ng bakuna ang naibigay ng pamahalaan sa Kamara, ngunit umaasa ito na sasapat ito sa lahat ng A2 at A3 employees ng mababang kapulungan ng Kongreso. At bahagi ng vaccination program ng Kamara ang mga lahat ng House employees, permanent man o contractual, congressional staff, mga empleyado ng Commission on Audit, Civil Service Commission, Department of Budget and Management, Presidential Legislative Liaison Office, Land Bank of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, HREP Cooperative Mutual Aid Association, maging ang mga media na nakatalaga sa mababang kapulungan ng Kongreso. Yan, di sa mga kapatid natin sa hanap buhay, na mga mamahayag at sige, mauna na kayo na mabakunahan dyan dahil hanggang ngayon sa amin, wala pa, ha? Basta tulong-tulong, sama-sama lang, samantalahin kung merong ibibigay na ganyang klase na makakatulong para sa ating bawat isa, we have to grab it. Yan ang importante po. Huwag nating sayangan ng mga ganyang oportunidad. Hindi ko po kayo na-encourage, ha? At sa akin is, kung gusto nyo, bahala kayo. Kung ayaw, lalong bahala kayo. Ganun lang po, ha? Ayan po. At dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso, mula sa ating mga kongresista, mga empleyado, at lahat na rin ng mga binanggit natin kanina, mula naman sa mga makakasama na mababakunahan ngayong araw na to sa mababang kapulungan ng Kongreso, mabuhay po kayong lahat dyan. At stay safe po. At samantala, hindi pa rin talaga nawawala ang mga ilang pasaway na talagang ika nga alam na nga very verdict na nga ang paglaban sa katiwalian o korupsyon, hindi pa rin nawawala. Ito, iniimbestigahan na ngayon ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang mga ulat na natanggap nito ilan umano sa mga pharmaceutical companies handang magtayo ng vaccine manufacturing facility sa bansa ang nakaranas ng extortion. Kita nyo na? Legal na yung mga ano natin yung mga pharmaceutical firm dito sa bansa Di ba dapat yung magtatayo ng tinatawag na ng para ng ika nga yung vaccine manufacturing facility sa paggawa ng bakuna, biglang merong magkano? Biglang ganon?
Napag-alaman naman noon ang Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce Industry na may 3 pharmaceutical firm ang umatras mula sa pagtatayo ng vaccine manufacturing dito sa ating facility dito sa ating bansa matapos silang hinga ng lagay. Talaga naman, dapat na mapangalanan yan. Mas pinili kaya nang yan, dahil po sa pangyayari niyan, dahil sa hingian ng lagay, mas pinili raw ng mga ito na lumipat na lang sa bansang Thailand at Vietnam dahil sa naturang korupsyon. Ayon pa kay ARTA Director General Jeremia Belgica, kaagad nagagawa ng paraan ng ahensya para malaman kung sino ang utak sa likod ng paghingi umano ng lagay sa mga pharmaceutical firm na ito. Sa ngayon ay ARTA ang nanguna para sa pagkakaroon ng green lane sa mga nagbabalak na maging local vaccine manufacturer. Nakatakda ng maglabas ang ahensya ng Memorandum Circular katuwang Department of Trade Industry, Department of Health, Food and Drug Administration, Department of Science Technology, National Task Force on COVID-19 at ang plano raw ay magkakaroon ng one-stop shop at matapos sa loob ng 1 hanggang 2 linggo ang lahat ng aplikasyon mula sa mga local government unit at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Sinabi pa ni Belgica na 2 kumpanya halos handa na para sa PIT o yung fill and finish type ng nasabing pasilidad. Tinataya ng ARTA na abot na lang to hanggang 10 buwan ang hintayin upang magkaroon ng sariling COVID manufacturing plant ang ating bansa. Yan. Sana matuloy, dapat siguro kung di ako nagkakamali, kung di nahinga ng lagay yun, siguro ongoing na sana ngayon, ano? Hindi na yung kailangan na aangkat pa tayo ng bakuna. O aasa sa mga donasyon. Donasyon ba talaga? O di kaya yung bibili, no? Pag sinabing bibili, mabilis yan. Pero pag yung, hindi naman tayo mga kahapon ipinanganak, mga kaibigan, kababayan, ka-BSCC, yan. Pero dapat mapangalanan. Kaya paging po, sa ARTA Director General Jeremia Belgica, sana hiling po ng mamamayan na mapangalanan at sino daw po yan na imbis na makakatulong para sa pagsugpo sa COVID-19 na dinaranas ng ating bansa at hindi lamang natin. Ika nga, mas magpo-focus tayo sa ating bansa. Ibig sabihin, yun na nga ang isa sa mga solusyon. Biglang maitatayo na hihingan pa ng lagay. Pangalanan po, ARTA Director General Jeremia Belgica, pangalanan po sana at ng kahilingan ng ating mamamayan. Sino ba yan? Sa ganun baka mamaya tatakbo pa yan at least alam na dahil malapit na ang eleksyon, di ba ba? Oras sa buong bansang Pilipinas, ganap na pong alas 12:40. O meron lang po tayong lalabing 20 minutos, kaya tuloy lang po ating paghahati ng mga balita. Doon po sa ating mga taga-subaybay na nandyan po at nakikinig at napapanood ang ating mga binabalita. Mangyari lang po, welcome po kayo na magbigay ng inyong mga komento at anuman pong kuro-kuro yan, at opinion dito sa ating mga tinatalakay at tinihatid na mga balita. Kaakibat po ang mga impormasyon na nasabi mga balita. Tuloy ang ating mga balita. Ito po. Sa lungsod ng Maynila ay tuloy pa rin daw ang pamimigay ng tulong pinansyal sa mga naapektuhan ng ECQ dyan sa nasabing lungsod. Sa huling tala ng Manila Department of Social Welfare, hanggang alas 5 ng kahapon ng araw ng Lunes, umabot na sa 377,993 pamilya ang nakatanggap ng 4,000 na ECQ ayuda mula naman sa national government. At ang nasabing bilang ay katumbas ng 99.26% ng kabuuang benepisyaryo ng nasabing ayuda. Naipamahagi ang financial aid sa nasabing bilang ng benepisyaryo sa Maynila sa loob ng 34 na araw. So, ibig sabihin, 1 buwan at 2 araw. Ano po? Yan. Hindi, 1 buwan at 3 araw. Yan po. 34 days. Maliban dito, 6,421 person with disabilities, yung mga PWDs natin, ano po, at 4,241 solo parent ang nakatanggap ng emergency financial assistance. Nabigyan din ng ayuda ang 17,508 person under vulnerable group at 9,072 pamilya sa left out barangay.
mahigpit ang pagtalima sa minimum health protocol sa mga distribution area. Kaya ingat po dito sa mga ngayon, mga pupunta sa mga ganyang klase ng pasilidad para hindi na kayo maabala. Sumunod po tayo sa pinatutupad na health protocol. Napakasimple lang po ang pagsusot ng face mask at face shield. Gayon na rin ang pagdistansya sa inyong mga kaibigan o kasamahan o kamag-kaanak. Kung meron kayong gusto itanong, ganong kalayo ng 2 meters, text nyo na lang po. At para hindi na yung lalapitan para tanongin pa po, di po ba? Kung kaya't pinayuhan naman ang iba pang beneficiaryo na hintayin na lamang pagdating ng NDSW, yan po, yung tinatawag na Manila Development Social Welfare Staff sa kanilang komunidad sa mga susunod pang araw. Ayan, at mabuhay po kayo dyan, Mayor Sko. At gaya ng binanggit ko po kahapon sa inyong balita na namigay kayo ng mga food pack. At sa inyong binanggit na bago natin unahin ang mga pagpasasagawa ng anumang pasilidad na pagkakagastusan mula sa pondo nating pamahalaan sa ating lalo na sa lokal ng pamahalaan sa pondo nila, unahin na muna ang pagbili ng mga pagkain ng mga mamamayan na mas importante. Saludo ko sa iyo, Mayor Isko Moreno. Mabuhay ka. Samantala, doon po sa talagang matitigas ang ulo. Ayan, nasampulan po. Nito nakaraan linggo lumipas. Ayan po. Pero sabi, malakas daw eh. Malakas daw sa mga nalalapitan eh. Si Mayor, malapitan. Madali kasi malapitan si Mayor, no? Totoo ba yan? Ito po, sinaresto na ang barangay chairman sa Caloocan City dahil sa pagpayag sa mga mass gathering sa isang resort na kanyang nasasakupan. Sinabi ng ni Department of Interior Local Government DILG Secretary Eduardo Año na inihanda na nilang kaso laban sa barangay chairman ng 171 kung saan naroon ang gubat sa Ciudad Resort. Kabilang na kanilang sinampahan ng kaso ang may-ari din ng resort. Dapat, mukhang malakas yata yan eh, no? Siguro kahit na ECQ, kahit ano pa, talagang bukas eh, ano po? Naguguntang kumalat ang video ng paliligo ng nasa mahigit 300 katao sa nasabing resort na mahigpit ding pinagbabawal dahil sa kasalukuyang nasa modified enhanced community quarantine ang National Capital Region Plus. Patuloy din ang pagbabala ni Anyo sa mga punong barangay na mananagot ang mga ito, lalo na sa mga ganitong klaseng aktibidades na hindi na ipapasunod ang tinatawag na health protocol. O naman, dapat wala. Kaya dito sa ating mga barangay opisyal, minsan meron po ako na-encounter na ganyan, barangay opisyal, at sabi ba naman hindi niya sinasaway at sinasabi, naku, kakasawa, paulit-ulit na lang. Pwede na naman po sigurong for the meantime, i-hold, di po ba? Dahil constituent niya yan. Sagot ba naman hindi, bahala sila sa buhay nila. Sir, di po ba ako sakaling tamaan yan, nandito, constituent yan, halimbawa, hindi sumusunod, di po ba may tendency na magkahawaan-hawaan na rito, kung halimbawa zero kayo sa biglang ganyan po mangyayari. Basta, bahala sila, pag may pulis, pauhuli ko sila, kita nyo na. Kailangan pa talagang paguri mga pulis, samantalang may right naman sila, bilang mga barangay opisyal. Kaya po, paging po sa DILG, meron pong mga ganyan na ika nga mga barangay opisyal na hindi po naiintindihan ang nilalaman ng libro ng Barangay Justice System. Ayan po. Minsan nga po, kaugnay din sa, klarong-klaro po kaugnay din sa kaso ng civil case at saka criminal case. Itutulad sa national, sa national pambansang batas. Samantalang, ando naman po kung ang mga resolution na nandyan na kaugnay ano ba talaga ang civil case at ano ang tinatawag na criminal case in barangay justice system. Ay nako. Kaya paging po, DILG Secretary Anyo, yan po, siguro kailangan po na dumaan sa panibagong training o panibagong ano po, hindi po siguro training, kundi yung panibagong ano po ba, back to studies po, gano'n, para reviewin ng mga libro.
civil case at the criminal case, hindi po naiintindihan. Ang criminal case daw po nila sa barangay justice system pagka daw nakapatay na, sakalang criminal. At ang civil case, ano lang daw yan, hindi masyadong pinapansin. Wow, karamihan ng mga nangyayari sa barangay, kung hindi nyo mapapansin, karamihan ng mga kaso dyan is civil case. Kaya nga, hindi nga tinatanggap sa ating kapulisan dahil pambarangay pa lang. At sabi ng ating one of my top fan, si Miss Josephine Roquero, na naging kandidata ng Binibining Pilipinas way back 80s, mga panahon ng 80s po, yung mga before na pumasok ng 80s yan po. Sabi na, good afternoon, Double J, I'm late. Bless you Tuesday, God bless, God pray. Uy, alam ko naman kung bakit ka na late Kasi nag-lunch ka pa. Okay lang yun, nag-lunch. Kain lang. At belated, happy birthday sa Diyos belated. Ayan, at kahit sabi mo lumabot pa na isang linggo na ganun pa rin. Tuloy-tuloy pa rin ang pagpate dahil hanggat birthday mo ng buwan ng Mayo, kung kailangan batiin ka sa buong buwan. Okay lang. Thank you, Josephine Roquero. Ayan, yung binabanggit ko po patuloy din ang babala ng ating DILG Secretary Eduardo Anyo sa mga barangay na hindi na ipapatupad ang pagpapatupad ng health protocols. Ayan po, mananagot daw kayo. At oras po, ganap na alas 12:47. So may nalalabi na lang tayo 13 minuto. Di ba? Tuloy pa rin po ating balita. At po, ating isa sa mga balita natin at sa kabila ng mabot na mahigit na nadagdagan ng panibagong 86 na bilang ating kapulisan, tinamaan ng COVID-19. Pero tuloy pa rin po ang pagbibigay ng serbisyo ng ating mga kapulisan. Minsan sila ngayon laging na papasabak sa mga ganyan na yun, mga pasaway na ang mga barangay nandyan lang, nakatingin lang na sila dapat yung manguna dahil kung kinakailangan ng mga pulis ay kikilis lang kung medyo mapupunta na dun sa hindi magandang pag-uusap. Ika nga magkakaroon na ng commotion o papasok ang pulis. Pero for the meantime, sa pag-uusap pa lang, mga barangay na muna, mga barangay opisyal, mga barangay tanod at barangay kagawad, na sila yung makikipag-uusap sa mga tao na, hindi kayo, test naman, suot nyo naman yung para po sa atin yan, health protocol, gano'n na, may papaaway na ganyan, makakapagsagutan, hindi naman nyo dapat patulan. Kumbaga, ayan sila magsalita, hindi kayo yung opinion nila na, pero ipaliwanag nyo sa kanila kung bakit. Hindi yung kukontrahin nyo yung kanilang mauuwi sa hindi maganda. Habaan ang pasensya. At hindi yung laging, sandali, may pulis bahala kayo, may pulis. Ganun maling dialogue po yun. Yung approach nyo sa tao, para bang ninasabi nyo, tinatakot nyo pa sila hindi ba? Ano ba naman yung, ma'am, please naman po, taga na kayo, barangay. Dito pala kayo sa barangay natin sumunod naman kayo, ganun. Alam mo, iba yung kanyang wisyo na mga taliwas sa katotohanan ng kanyang mga paliwanag. Huwag kang magsawa, paliwanag mo pa rin. At saka mo ba talagang makulit, saka mo sa banggitin na, kung ayaw nyo pong sumunod, sa usapin ng barangay natin, wala po kami gagawa, turn over namin kayo sa pulis, ganun ninyo na lang. At least para maintindihan nila. Hindi yung lagi na lang ipo-front natin ang mga kapulisan na, sumunod kayo, may pulis bahala kayo Ganun, mali po talaga kahit saan natin tignan. Hindi ganun. Ay nako, kaya ang laki ng lapses ng ating mga nanunungkulan sa mga barangay. Pambarangay na batas na lang, hindi pa maipatupad Ano yung nilalaman ng barangay justice system? Paki-review lang po sa ating mga barangay official dito sa ating bansa. Paki-review. At tayo lang yung napaka-importante kung bakit kayo nandyan sa inyong kinalalagyan. Kung bakit kayo ibinoto. Dahil alam na kaya niyong gampanan ng tungkulin bilang mga barangay official. At hawakan ng mga tinatawag na committee ng ating mga barangay. Dahil in every kagawad, may mga committee po yan. Mula sa tinatawag na peace and order, beautification, sport, and etc., health, and yan po, lahat. Meron po. Kaya dapat,
kung ano yung committee hinahawakan nyo, doon kayo mag-concentrate. At hindi nyo na kailangan pang pakialaman pa yung ibang committee. Ganyan. Meron pong kasing ganyan eh. Na bakit makikialaman DILG rito? Pambarangay lang to. Ayan. Kakatawa pagka po ganyan na dapat na nila maintindihan na, uy, under kayo ng DILG. May nagsasabi, hindi, anong under? Under kami ng ng mayor dito. Kita nyo na? Ay, nako. Mga kabarangay natin na mga opisyal. Dapat po talaga, hindi yung tumakbo ka lang kayo dahil kaibigan mo lang. At ika nga kakilala ka sa gano'n. Pero hindi mo naman alam kung paano mo gagampanan ng iyong tungkulin. Ayan. Please lang po, susunod na barangay election na piliin po natin maigi kung ano ba talaga ang dapat naging role ng ating mga barangay official. Anyway, ito po sa ating pinakauling balita. Wala naman po sa DTI at sa PNP. Hindi po sila nag-aaway. Ito po, nagbigay ang Department of Trade Industry o DTI ng nasa 50,000 na face mask sa Philippine National Police. Nasabi ng face mask ay bilang donasyon na ipamimigay naman ng PNP sa mga maaresto o naaresto nilang walang suot na face mask. O, kita nyo na. Yung iba dyan, gagamitin yan. Mga mamaya natin, gagamitin yan. Dahilan yan. Pero wala akong pambiling face mask eh. Gagawin ng police. O, ito, face mask. Pero ganun pa man, hindi ka pa rin ligtas. Hindi ka naman aasuntuhin eh. Pero, kinakailangan lang na mabigyan ng leksyon, di ba ba? Kung kinakailangan na pagawin natin sila ng mga community service, ayan, instead na ikukulong dahil bawa naman yung mga nakakulong na nandun na sila at madadagdagan pa sila, panibagong problema yon. Ano na lang po, community service. Kaya na pwedeng gawin na dapat na para maintindihan nila, hindi ko naman ginagawa sa bahay ito. Ngayon ginagawa ko to para maintindihan nila na, kasi napahuli ko eh. At least hindi na nauulitin, di ba ba? Pero ganun pa man, ito po, sinabi nga ni DTI Secretary Ramon Lopez na handa silang tumulong sa kakulangan ng face mask ng Philippine National Police. Nagugunita ang pinagutos ng Pangulong Rodrigo Duterte ang pamamahagi ng mga face mask para sa mga naaresto ng PNP na hindi nagsusuot ng mga face mask. So, kasi laging dahilan ng ating mga mamamayan na nahuhuli, pero wala kaming pambiling face mask. Wala na nga kami makakain eh. Ito. Isang banda, meron talagang reliable naman po na gano'n. Ayun, kung alam mo naman pala na wala ka naman pambiling face mask, wala kang face mask, ganun lumabas ng bahay. Hindi yung mahuhuli ka pa sa labas na nandun, nakatambay ka. Unless na lang nahuli ka na nagngangalakal ka na ganyan, at least may dahilan. Okay, nagtitinda ka ng nasa kariton tinda mo, ganyan. Alang, wala kang face mask. Hindi naman pwede sabihin wala kang pambili, nagtitinda ka nga di pa ba? Yung mga ganyan, be fair and square. Let us balance to all the people na alam naman natin kung nagsisinungaling o hindi. At alam naman natin kung talagang sobrang matigas ang ulo at talaga. Pwede ka naman magtanong lalo pa rin ba sa barangay na nandyan na nahuli siya. Andyan na yan But matagal na ba hindi nagsusuot ng face mask? Kasi sabi wala rin pambili. May magsasabi sa mga barangay na imposible hindi siya kilala. Imposible, hindi walang pambili. Matigas lang talaga ulo nan. Okay, may right ka na. May declaration na Di po ba? Kasi para naman din sa mga hindi sumusunod, talaga sobrang tigas sa ulo. Unang-una, masyado nyo lang isinasakripisyo ang ating ang iyong pamilya. Wala ka naman pamilya, solo ka sa buhay, ang iyong mga kapitbahay, ang iyong mga ilang pangkaanak o lugar. Bakit kanyo? Paano kung tinamaan ka ng COVID? Ayan na. Di po ba? Dahil isa sa mga rason hindi ka nagpe-face mask. Katwiran mo, malakas ka, kaya mo. Marami po tayong kaibigan, kakilala ng mga nasawi na, kasamahan pa sa mga mamahayag na hindi mo ina-expect na. Kasama ko pa sa paglalaro ng basketball yan. Walang bata pa yan. Kaya pa, walang pinipili at walang sinisino. Ito ang ating kinakaharap na pandemya. Hindi naman po mahirap para sa bawat isa sa atin
na sumunod sa pinatutupad ng health protocols, dito ba? At hindi rin mahirap sa mga bawat isa sa atin na makipagtulungan, lalo na sa pagsasabi sa mga kapitbahay, kaibigan, kasama o hindi man kakilala na hindi nakasuot ng face mask bilang paalala. Dito ba? Kasi may mga attitude din tayo minsan na bahala siya sa buhay niya pag tinamaan siya ng COVID. Bahala siya. Parang gano'n eh. Pero in reality, pag tinamaan yon, yan na. Diyan na natin maiisip yun. Baka mahawa tayo dyan. Yan. Samantalang kung hanggat maaga pa, hanggat di pa nangyayari, be positive tayo. Always be positive. Hindi matibay. Hindi. Ganun. Face mask. Wala ka, punta ka sa bahay, meron ako, bigyan kita. Ay, ganun. Okay lang. Para lang maipaintindi sa ating mga kaibigan, kababayan at mga kasamahan. So, ano ang kahalagahan ng ginagawa natin sa mga ganyan? Yan ay isa sa mga paglaban at tulungan ng sarili at tulungan ng ating mga kababayan. Dahil unang-una, mas maawa po tayo sa ating mga health workers, ating mga doktor, sa ating mga nurse. Hindi naman sila mga robot. Kahit paulit-ulit kong binabanggit to, alam ko naman na may mga taga-subaybay tayo rito na noon pa lang nila nalalaman. Kaya, lalo pa, wag na natin pangarapin na makapasok pa rito Indian variant. Mas lalong, yan na, magiging isang problema natin. Kasi po ba? Ngayon pala, sabihin, kinakaharap natin na ngayon, kung kaya na natin na magtulong-tulong tayo na ma-prevent sa pamamagitan ng bawat isa sa atin bilang bahagi ng pag-iingat. Tulong-tulong po tayo. At dahil 2 minuto na lang po nalalabi sa ating programa, muli ang aking pasasalamat sa ating taga-subaybay mula kay Josephine Roquero, one of my top fan, at kay our news at one of my stars, si Miss Lilian Gabriel, at siyempre kay Melda Nagitara mula sa lalawigan ng Batangas, Kabayan, at muli yung kanyang kahilingan na pakibati raw ang kanyang anak na si Noriel Marasigan ng kanyang karawan. Anyway, Noriel, muli ang pagbati mula dito sa ating bilang broadcast communicator at sa pamamagitan ng ating programang Ratsada Balita ni Double J, ang iyong lingkod at 10 na aking mga kasamahan dito sa broadcast communicator ang bumabati sa iyo na isang maligaya at masaya, masaganang happy birthday. Ayan po. At muli, magkarinigan tayo muli bukas dito sa ating programang Ratsada Balita ni Double J, araw ng Miyerkules bukas. At lagi pong paalala ng inyong lingkod sa inyo at laging katagang iniiwan sa inyo ang God is always on our side. Tandaan nyo, wala po siya sa harapan at lalong wala sa likuran. Lagi po siyang nasa tabi natin at nakaantabay. Pero ganun pa man, huwag natin iasa lagi sa ating Panginoon. Ano man yung kaya naman natin gawa ng paraan ng ating problema kinakaharap, huwag na natin ihiling sa ating Panginoon. Mas lalo siyang matutuwa na tayo ay meron nagkukusa. Kaya nga nilagay tayo sa mundo ibabaw na para subukan kung kita ng iyong kakayahan na hindi ka kailangan umasa sa ating Panginoon. Diba ba? At lalo niyang, lagi nakasubaybay naman siya. Kaya lang, bagay na kaya natin at tugunan, gawan po natin ang paraan. Huwag natin aasa pa. Kung kinakailangan na talagang hopeless, huwag tayong mahiyang magsabi sa kanya. Sila po. Anyway, maraming salamat at magandang tanghali muli sa inyong lahat. Dito pa rin sa ating programang Ratsada Balita ni Double J. Bukas, muli magka-subaybayan tayo at magkarinigan tayo. Antabayanan ko po kayong muli bukas. Wala. Wala. Natunghayan at napakinggan ang mga pangunahing balita at paghimay sa mga pangyayari at mga kaganapan dito sa Ratsada Balita ni Double J sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po.